Hindi ko akalain na ang 10 taon na paglimot ay mauwi lang sa isang job interview. Mas lalong hindi ko inasahan na ang lalaking dumurog sa puso ko noon ang magiging susi para mairaos ko ang mga anak ko ngayon. Pero heto ako, kinakabahan, pinipilit itago ang pangangatal ng mga kamay habang hawak ang mumurahing ballpen at ang application form na tila ba nakasalalay dito ang kinabukasan naming tatlo. Ang init ng umaga sa Girhiv. Mabini, San Rafael. Kahit maaga pa, ramdam ko na ang sikat ng araw na tumatago sa manipis kong bestida. Pinagpag ko ito ng bahagya, sinisiguradong presentable naman kahit papaano. Kailangan kong makuha ang trabahong ito. Para kay Luna at kay Tala, ang kambal kong anghel na nagbibigay sa akin ng lakas para bumangon araw-araw. Sila ang dahilan kung bakit kahit pagod na ang puso ko, patuloy pa rin akong lumalaban. Next, narinig kong tawag mula sa loob ng bagong bukas na restaurant, ang kusina ni Maria. Napalunok ako. Ako na. Huminga ako ng malalim bago tumayo. Pinakiramdaman ko ang bawat hakbang. Sa bawat tapak ng lumakong tsinela sa sementadong sahig, parang naririnig ko ang tibok ng puso ko. Kaya mo to, Joyce, bulong ko sa sarili. Para sa kambal. Pagpasok ko sa maliit na opisina sa likod ng restaurant, isang lalaking naka-baseball cap na medyo nakayuko at nakasalamin ang sumalubong sa akin. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya dahil sa dilim ng kwarto at sa suot niya. Nakaupo siya sa likod ng isang simpleng mesa. May isa pang babae, marahil sekretarya o assistant, na abala sa mga papel sa gilid. Maupo ka, miss, tanong ng lalaki. Ang boses niya parang pamilyar, pero hindi ko matukoy kung saan ko narinig. Medyo garalgal o sadyang malalim lang talaga. Joyce. Joyce de Guzman po, sagot ko, pinipilit kong umiti kahit pananlalamig ang mga kamay ko. Inabot ko sa kanya ang application form. Kinuha niya ito nang hindi tumitingin sa akin. Ramdam ko ang mga mata niya, o marahil ang salamin niya, na nakatutok sa papel. Ang tagal. Bawat segundo parang isang oras. Pinagpapawisan na ang noo ko. Ano kayang iniisip niya? May mali ba sa sinulat ko? Kulang ba ang experience ko? Sa bagay, ano nga bang experience ang mailalagay ko? Labandera, tagalinis ng bahay, tindera sa palengke paminsan-minsan. Mga trabahong hindi naman kailangan ng college diploma na hindi ko naman natapos. Napabuntong hininga siya ng bahagya. Single mother 2 daughters, basa niya sa impormasyon ko na para bang sinisigurado lang. Hindi tanong kundi isang statement. Opo, sir, mabilis kong sagot. Kambal po sila. 7 years old na po. May kung anong emosyon ang gumuhit sa hindi ko maaninag na mukha niya. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, tumingin siya, o sa direksyon ko man lang. Alam mo naman siguro na ang trabahong ina-applyan mo ay dishwasher at all-around utility, tama? Opo, sir. Nabasa ko po sa labas. Kaya ko po ang trabaho. Masipag po ako at matututo po ako agad sa mga ipapagawa ninyo. Halos magmakaawa na ang tono ko. Kailangan kong ipakita na porsigido ako. Muli siyang yumuko sa papel. Nakaraos ka ng high school pero hindi nakatapos ng kolehiyo. Opo, sir. Hanggang 2nd year lang po ang inabot ko. Kinailangan ko na pong huminto. Hindi ko na idinetalye pa. Ayokong magmukhang kaawa-awa kahit na iyon naman talaga ang sitwasyon ko. Ang mahalaga, alam niyang handa akong magtrabaho. Nilaro-laro niya ang ballpen sa kanyang mga daliri. Ang kusina ni Maria ay bagong bukas pa lang. Maliit na restaurant, pero gusto naming magbigay ng magandang serbisyo. Kailangan namin ng mga taong maaasahan, masipag at hindi sakit sa ulo. Makakaasa po kayo sa akin, sir. Hindi po kayo magsisisi. May kung anong ngisi ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Ngayon ko lang napansin, medyo matangos pala ang ilong niya. At ang hugis ng labi niya bakit parang hindi. Impossible. Nagkakamali lang siguro ako ng tingin. Ang dami ko nang iniisip. Sige, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali pa, na ikinagulat ko. Magsisimula ka bukas. 8:00 ng umaga. Ang sahod ay minimum wage, may benefits ka kapag na-regular ka na. Okay ba yon sa'yo? Hindi ako makapaniwala. Ganun lang kabilis? Talaga po, sir. Tanggap na po ako.
May problema ba? Tanong niya, tila nainip na. Naku, wala po, sir. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Halos mapatalon ako sa tuwa. Gusto kong yakapin ang lalaking ito, pero syempre, hindi pwede. Sige na. Mag-report ka na lang bukas. Kausapin mo si Aling Nena, siya ang head cook at siya na rin ang mag-o-orient sa iyo. Itinuro niya ang babaeng kanina patahimik sa gilid. Umiti naman ito sa akin. Salamat po ulit, sir. Aling Nena, salamat din po. Tumayo na ako, pakiramdam ko ay lumulutang ako sa alapaap. Sa wakas, may trabaho na ako. May ipapakain na ako sa mga anak ko. Makakabili na ako ng mga gamit nila sa eskwela. Habang papalabas ako ng opisina, hindi ko napigilang sumulyap pabalik sa lalaking nakaupo pa rin doon, nakayuko pa rin sa mga papel. May kung anong kaba pa rin akong nararamdaman, isang pamilyar na pakiramdam na hindi ko maintindihan. Pero isinantabi ko na lang iyon. Ang mahalaga, may pag-asa na ulit. Sa kabilang banda, naiwan si Dave sa loob ng opisina, hindi makagalaw. Nang marinig niyang sumarado ang pinto, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at salamin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang lakas ng kabog nito. Si Joyce. Si Joyce nga. Pagkatapos ng 10 taon. 10 taon mula nang iwan niya ito nang walang paalam, nang walang paliwanag. 10 taon mula nang duwag siyang tumalikod sa responsibilidad, sa pag-ibig na minsang naging mundo niya. Hindi siya makapaniwala. Sa dinami-dami ng lugar, dito pa talaga sila muling magkikita. Sa restaurant na itinayo niya mula sa pinaghirapan niyang pera, isang restaurant na pinangalanan niya sa kanyang yumaong ina. Isang lugar na sana ay magiging simula ng bago niyang buhay. Pero heto ang nakaraan, bumubungad sa kanya, humihingi ng trabaho. At ang masakit pa, may 2 na itong anak. Kambal. 7 taong gulang. Napapikit si Dave. Ang edad ng mga bata posibleng. Hindi. Hindi pwede. Pero paano kung pinilig niya ang kanyang ulo? Bakit niya ito ginawa? Bakit niya tinanggap si Joyce? Dapat ay tinanggihan niya ito. Dapat ay sinabi niyang wala ng bakante. Pero hindi niya magawa. Nang makita niya ang pangalan ni Joyce sa application form, parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya. Nang makita niya mismo si Joyce, ang babaeng minahal niya ng sobra, ang babaeng sinaktan niya ng lubos parang bumalik lahat. Ang alaala, ang sakit, ang pagsisisi. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Ang pagod. Ang determinasyon. Hindi ito ang Joyce na kilala niya noon, ang masayahin, ang walang problema, ang laging nakangiti. Ang Joyce na kaharap niya kanina ay isang babaeng hinubog ng hirap, isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Mga anak na posibleng anak din niya. Napasabunot si Dave sa kanyang buhok. Anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Pumasok si Aling Nena. Sir Dave, okay lang po kayo? Namumutla po kayo. Si Aling Nena, ang dati nilang kasambahay na itinuring na niyang pangalawang ina. Isa sa iilang taong nakakaalam ng nakaraan niya. Okay lang ako, Nena. Medyo nabigla lang. Siya ba iyon, Dave? Si Joyce, tanong ni Aling Nena, may pag-aalala sa boses. Tumango si Dave. Hindi ko alam, Nena. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lumapit si Aling Nena at marahang hinaplos ang kanyang likod. Anak, pagkakataon na siguro ito. Pagkakataon para itama ang mga mali. Itama ang mga mali? Paano? Paano niya itatama ang 10 taong pagkukulang? Ang 10 taong sakit na idinulot niya? Hindi niya ako nakilala, Nena. Mas mabuti na siguro iyon sa ngayon. Para makapag-isip ka ng maayos. Para malaman mo kung ano talaga ang gusto mong gawin. Gusto niyang makabawi. Gusto niyang malaman kung mga anak niya nga ba ang kambal. Gusto niyang muling makasama si Joyce. Pero karapat-dapat pa ba siya? Pagkatapos ng lahat, tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang papalayong anyo ni Joyce, naglalakad na may bahagyang ngiti sa mga labi. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiti na minsan ay siya ang dahilan. At ngayon, marahil, siya na ulit ang sisira nito.
Naramdaman ni Dave ang bigat sa kanyang dibdib. Ang muling pagtatagpo nila ni Joyce ay hindi lang simpleng pagkikita. Ito ay pagbubukas ng isang kahon ng mga sikreto, mga sakit, at mga posibleng pag-asa na matagal nang nakatago. Kinailangan niyang malaman ang totoo. At gagawin niya ang lahat, kahit pa manatili muna siyang nagtatago sa likod ng isang pekeng katauhan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Haharapin niya ang multo ng kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim. Bukas. Bukas magsisimula ang lahat. Ang muling pagtatagpo sa ilalim ng iisang bubong. Ang muling pagharap sa mga damdaming pilit niyang kinalimutan. At ang posibleng pag-amin sa pinakamalaking kasalanan ng buhay niya. Samantala, si Joyce, habang naglalakad pa uwi, hindi maalis sa isip niya ang boses ng lalaking nag-interview sa kanya. May kung anong kumikirot sa puso niya. Isang pamilyar na kirot. Isang kirot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sino kaya yon? Bulong niya. Ang mga mata sa likod ng salamin ang hubog ng labi. Napailing siya. Guni-guni mo lang yan, Joyce. Gutom lang yan. Pero kahit anong pilit niyang iwaksi, ang imahe ng misteryosong boss ay nanatili sa kanyang isipan. At kasabay nito, ang anino ng isang nakaraang pilit niyang tinatalikuran, isang nakaraang babalik at babalik pala, gaano man niya ito subukang takasan. Ang simula ng kanilang kwento ay natapos sa isang mapait na paalam. Ngayon, sa muling pagtatagpo, ano kayang kapalaran ang naghihintay sa kanila? Tanging ang bukas na lang ang makapagsasabi. Unang araw. Parang bumalik ako sa elementarya, may halong kaba at kaunting pananabik. Pero imbes na bag at lapis, dala ko ang determinasyong maitawid ang gutom ng mga anak ko. Ang kusina ni Maria. Simple lang ang lugar, malinis, at may amoy ng bagong pintura na humahalo sa bango ng sinaing at nilulutong ulam. Si Aling Nena, na medyo may edad na pero maliksi pa rin, ang sumalubong sa akin. Ngumiti siya. Joyce, ikaw pala. Halika, ituturo ko sa'yo ang mga gagawin mo. Mabait si Aling Nena. May kung anong gaan akong naramdaman sa kanya, parang kay nanay. Magandang umaga po, Aling Nena, bati ko, sinubukang itago ang pagod sa boses ko. Kagabi, hindi ako masyadong nakatulog. Iniisip ko kung paano ko pagsasabayin ang trabaho at ang pag-aalaga sa kambal. Buti na lang, pumayag ang kapitbahay naming si Aling Pasing na tumingin-tingin muna kina Luna at Tala habang wala ako, kapalit ng kaunting bayad pag sumahod na ako. Dinala ako ni Aling Nena sa likod, sa mailababo. Dito ang pwesto mo. Ikaw ang bahala sa mga hugasin. Minsan, tutulong ka rin sa paghihiwa ng gulay o paglilinis dito sa kusina kapag hindi gaanong maraming plato. Sige po, Aling Nena. Kayang-kaya ko po yan. Habang nagpapaliwanag si Aling Nena, biglang bumukas ang pinto ng maliit na opisina. Lumabas ang T-boss ko. Nakasuot pa rin ang baseball cap na medyo nakayuko at salamin. Mas lalo siyang naging misteryoso sa paningin ko. Para siyang artista na nag-incognito. Nena, yung delivery ng isda, dumating na ba? Tanong niya, ang boses ay kasing lamig ng umaga. Hindi man lang siya sumulyap sa direksyon ko. Para akong hangin. Ay, opo, sir. Kaka-deliver lang po kaninang madaling araw. Nasa freezer na po, sagot ni Aling Nena. Good. Siguraduhin mong fresh yung ilalabas mamaya para sa sinigang. Pagkasabi noon, pumasok na ulit siya sa opisina niya. Ni hindi man lang nag-aksayang tumingin sa bagong empleyado. Napabuntong hininga na lang ako. Suplado nga. Pero ano bang aasahan ko? Boss siya, hamak na dishwasher lang ako. Ang mahalaga, may trabaho ako. Nagsimula na ang araw. At nagsimula na rin ang sandamakmak na hugasin. Plato, baso, kutsara, tinidor, kaldero, kawali. Ang sakit sa braso at likod, pero tiniis ko. Sa bawat platong kinukuskus ko, naiisip ko ang ngiti ni Luna at Tala. Para sa kanila to. Minsan, habang nagpupunas ako ng mga baso, napapasulyap ako sa bintanang salamin ng opisina ng boss ko. Nakikita ko ang anino niya, abala sa kung anuman. Hindi ko maiwasang isipin kung anong klaseng tao siya. Mayaman daw, sabi ng ibang staff na nakasabay ko saglit sa pagmemeryenda ng pandesal. Bakit kaya dito pa siya nagtayo ng ganitong restaurant? At bakit parang ang bigat-bigat ng aura niya?
Ang sabi nila, daw ang tawag nila sa kanya. Walang nakakaalam ng buong pangalan. Lihim daw masyado. Natapos ang unang linggo. Pagod ako, pero may kaunting saya dahil alam kong malapit na ang sweldo. Isang gabi, pag-uwi ko, nilalagnat si Luna. Mataas ang sinat. Si Tala naman, hindi mapakali, alalang-alala sa kakambal niya. Nanay, masakit po ulo ni Luna, sabi ni Tala, habang hinihimas ang noo ng kapatid. Kinapa ko si Luna. Mainit nga. Diyos ko, wala pa naman akong pera. Ang sahod ko, sa susunod na linggo pa. Nag-aalala ako. Paano kung lumala to? Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na mabigat ang dibdib. Kailangan kong magpaalam kay Aling Nena kung pwedeng umutang muna ng pang-check up ni Luna o kahit pambili lang ng gamot. Nakita ko si Aling Nena sa kusina, naghahanda ng mga sangkap. Aling Nena, tawag ko, medyo nahihiya. Oh, Joyce, bakit parang namumutla ka? Kasi po si Luna po, yung isa kong anak, nilalagnat po. Baka po pwede akong umutang muna, kahit kaunti lang po, pambili ng gamot. Ibabawas niyo na lang po sa sweldo ko. Nakita ko ang awa sa mga mata ni Aling Nena. Naku, iha. Alam mo naman, bago pa lang tayo dito. Ang patakaran ni Sir, wala munang cash advance. Pasensya ka na talaga. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Naiiyak ako pero pinigilan ko. Ah, ganun po ba? Sige po, Aling Nena. Salamat po. Bumalik ako sa pwesto ko, parang pinagsisihan ko na pumasok pa. Paano na si Luna? Anong gagawin ko? Habang naghugas ng mga plato, hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko. Pinunasan ko agad, baka may makakita. Maya-maya, lumapit si Aling Nena. May dala siyang maliit na brown envelope. Joyce, sabi niya, medyo pabulong. Pinabibigay ni Sir, tulong daw para sa anak mo. Nagulat ako. Po. Si Sir. Narinig niya yata yung usapan natin kanina. Huwag ka na raw mag-alala sa bayad. Tulong na lang daw yan ng kumpanya. Binuksan ko ang envelope. 500 piso. Sapat na para sa gamot at kaunting prutas para kay Luna. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang supladong boss na yon may tinatago palang kabaitan. Aling Nena, pakisabi po kay Sir, maraming salamat po. Walang anuman daw, iha. Sige na, magtrabaho ka na ulit. At kung kailangan mong umuwi ng maaga, magsabi ka lang. Parang nabunutan ako ng tinik. Pero kasabay ng ginhawa, may kung anong pagtataka ang umusbong sa dibdib ko. Bakit? Bakit niya to ginawa? Para sa isang taong halos hindi ako tinitingnan, ang laki naman ng tulong na to. Sa mga sumunod na araw, medyo gumaan ang pakiramdam ko kay M.E. Hindi na siya mukhang halimaw sa paningin ko. Pero nanatili siyang mailap. Laging nasa opisina o kung lumabas man, diretso lang ang tingin. Hindi ko pa rin masyadong nakikita ang buong mukha niya. Isang hapon, habang nagkakape ang ibang staff sa pantry, narinig ko ang usapan nila. Grabe no, si Sir, ang bata pa pero ang yaman na, sabi ni Maritz, isa sa mga waitress na medyo madaldal. Narinig ko sa supplier natin, may malalaking business daw yan sa Maynila. Mga kondo at kung ano-ano pa. Nga, segunda naman ni Roger, ang assistant ko. Kaya nga nagtataka ako kung bakit dito pa sa San Rafael nagtayo ng ganito kaliit na restaurant. Parang may hinahanap o may tinataguan. Kinabahan ako bigla sa narinig ko. Hinahanap? Tinataguan? Saka napansin niyo ba, dagdag pa ni Maritz, medyo pabulong na. Parang laging malungkot si Sir. Tapos, minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa malayo, parang ang lalim ng iniisip. At feeling ko, may something siya kay Aling Nena. Hindi yung romantic ha. Parang may utang na loob, o parang pamilya ang turing. Hindi ako umimik. Pero yung mga narinig ko, naglaro sa isip ko. Mayaman. May ibang negosyo. Bakit dito? At bakit siya tumulong sa akin ng ganun-ganun lang? Nagsimula akong magduda. Yung tulong niya, hindi kaya may kapalit? O baka naman, naaawa lang siya sa akin. Ayoko ng awa. Sanay na akong mag-isa. Sanay na akong walang inaasahan.
Ang alaala ng nakaraan, parang sinaing na kumukulo sa takip ng isip ko. Ang sakit, ang pait, ang mga tanong na hindi nasagot. Si Dave ang unang Dave. Ang Dave na minahal ko. Ang Dave na nang iwan sa akin. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ako magpapaloko ulit. Hindi na ako magtitiwala basta-basta. Kaya itong si Angie, kahit pa nagpakita siya ng kaunting kabaitan, kailangan ko pa ring mag-ingat. Baka isa lang siyang magandang pain na may nakakubling lason. Pinagmasdan ko siya mula sa malayo kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon. Sinubukan kong silipin ang mga mata niya sa likod ng salamin pero mailap talaga. Ang boses niya, pilit kong hinahanapan ng pamilyar na tono pero iba. Mas malalim, mas seryoso. Isang araw, nagkasabay kami sa may pinto ng TC. Nagmamadali ako, siya naman ay mukhang kalalabas lang. Nagkabanggaan kami ng bahagya. Ay, sorry po, sir, sabi ko agad, yumuko. Hindi siya umimik. Tiningnan lang niya ako o yung noo ko, saglit. Tapos, naglakad na siya palayo. Pero sa saglit na yon, naamoy ko ang pabango niya. Isang pamilyar na amoy. Amoy na matagal ko nang hindi nalalanghap pero hindi ko makalimutan. Amoy na nagpabalik sa akin sa isang gabi, 10 taon na ang nakalipas, sa ilalim ng puno ng mangga, kayakap ang lalaking akala ko ay panghabang buhay ko nang makakasama. Napahawak ako sa dibdib ko. Impossible. Nagkakamali lang ako ng pang-amoy. Maraming pabango sa mundo. Hindi lang siya ang gumagamit noon. Pero ang duda ay naitanim na. At kasabay nito ang takot. Takot na baka ang nakaraang pilit kong tinatakasan ay siya na mismo ang humahabol sa akin, nag-aabang sa bawat sulok, handang maningil. Sino ka ba talaga, Dimhe? At ano ang kailangan mo sa akin? Ang init ng tanghali ay parang nakikisabay sa init ng ulo ko. Ang mga plato ay parang dumadami imbes na mabawasan. At ang mga tanong sa isip ko, patuloy na umuugong, kasabay ng lagaslas ng tubig mula sa gripo. Ang sinaing ng nakaraan ay patuloy na kumukulo, nagbabantang umapaw anumang oras. At ako, narito, basang-basa sa pawis at pag-aalala, hindi alam kung paano ito haharapin. Ilang linggo na ang lumipas mula nang magsimula akong magtrabaho sa kusina ni Maria. Nakakabutas bulsa pa rin ang pamasahe sa jeep araw-araw, at pagod pa rin ang katawan ko pag-uwi. Pero kahit papaano, may regular na akong kita. Nakakabili na ako ng gatas ni Luna at tala ng hindi nangungutang, at paminsan-minsan, naihahanda ko na rin sila ng paborito nilang pritong manok. Maliliit na bagay, pero para sa akin, malaking tagumpay na yon. Ang misteryosong si Evie, na natiling misteryoso. Ang tulong na ibinigay niya para kay Luna ay hindi na nasundan ng anumang kakaibang kilos. Nanatili siyang mailap, laging nasa loob ng opisina, o kung lumabas man, parang may sariling mundo. Yung amoy ng pabango na naamoy ko noon, itinuring ko na lang na guni-guni. Impossible. Napapraning lang siguro ako sa sobrang pagod at pag-iisip. Pero may mga pagkakataon, lalo na kapag abala ang lahat sa kusina at ako naman ay nagpupunas ng mga mesa sa dining area, bago magsara, na nahuli ko siyang nakatingin sa akin mula sa salamin ng opisina niya. Saglit lang, tapos iiwas din agad ng tingin kapag napansin niyang nakita ko siya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Naiinis ba siya sa akin? O may iba pa? Ang hirap basahin ng taong laging nakatago sa sombrero at salamin. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng serbisyo, habang nagliligpit na ako ng mga gamit ko para umuwi, tinawag ako ni Aling Nena. Joyce, pinapatawag ka ni Sir sa opisina niya. Kinabahan ako bigla. Ano na naman kaya to? May nagawa ba akong mali? Hindi kaya sisantihin na niya ako. Nagsimula na namang mangatal ang mga tuhod ko. Bakit daw po, Aling Nena, tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagkibit balikat lang si Aling Nena, pero may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam, iha. Puntahan mo na lang siya. Huminga ako ng malalim. Sige po. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa opisina ni Angie, kumatok ako ng 3 beses. Pasok, narinig kong sabi niya mula sa loob. Ang boses na iyon. Malamig pa rin. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang silya, nakaharap sa akin. Pero ngayon, wala siyang suot na salamin. At ang baseball cap niya,
bahagyang nakaangat kaya kitang-kita ko na ang buo niyang mukha. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang mga matang yon, ang ilong, ang labi. Hindi. Hindi maaari. Pero ang puso ko, kumakabog ng sobrang bilis, sumisigaw ng isang pangalan na matagal ko nang ibinaon sa limot. Si Dave. Ang Dave ko. Ang Dave na nang iwan sa akin. Nakatayo lang ako sa may pinto, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Ang mga tuhod ko gusto nang bumigay. Ang mga luha nagbabadyang tumulo. Maupo ka, Joyce, sabi niya, ang boses ay hindi na kasing lamig ng dati, pero may bigat, may lungkot. Parang robot akong sumunod. Umupo ako sa silyang nasa harap ng mesa niya. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. 10 taon. 10 taon ang nagbago sa itsura niya. Mas matured na siya tingnan, may mga guhit na ng pagod sa gilid ng kanyang mga mata, pero ang mga pamilyar na features, nandoon pa rin. Ang mga matang minsan ay puno ng pagmamahal para sa akin, ngayon ay puno ng hindi ko maintindihang emosyon. Kilala mo pa ba ako? Tanong niya, ang mga mata niya, nakatitig sa akin. Hindi ako makasagot. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong, gusto kong manumbat. Pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Tanging ang hikbi na lang na pilit kong pinipigilan. Joyce D. B. Bakit? Yun lang ang naisatinig ko. Nanginginig ang boses ko. Bakit mo to ginagawa? Napabuntong hininga siya. Kailangan nating mag-usap. Mag-usap. Napatawa ako ng mapait. Pagkatapos ng 10 taon, ngayon mo lang naisipang makipag-usap. Matapos mo akong iwan na parang basura, Dave. Matapos mong sirain ang buhay ko. Nagsimula nang tumulo ang mga luha ko. Hindi ko na mapigilan. Alam kong galit ka, Joyce. At may karapatan kang magalit. Galit? Dave, kulang pa ang salitang galit para ilarawan ang nararamdaman ko ngayon. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Alam mo ba kung paano ko itinaguyod ang sarili ko, ang mga anak ko ng mag-isa? Natigilan siya sa sinabi ko. Ang mga anak mo, Lee. Ang mga anak ko. Si Luna at si Tala. Ang kambal na iniwan mo rin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang sakit, ang sama ng loob na kinimkim ko sa loob ng 10 taon, bigla na lang sumabog. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Ang pagkalito. Anong sinasabi mo, Joyce? Huwag ka nang magmaang-maangan, Dave. Alam kong alam mo. 7 taon na sila. 7 taon mula noong huling beses na pinaniwala mo akong mahal mo ako. Tumayo siya, lumapit sa bintana, tumalikod sa akin. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga balikat. Umiiyak ba siya? Impossible. Ang Dave na kilala ko, hindi marunong umiyak. Ang Dave na kilala ko, duwag. Hindi ko alam, Joyce, sabi niya, basag ang boses. Maniwala ka, hindi ko alam na may mga anak tayo. Napahalakhak ako, pero walang saya. Hindi mo alam? O ayaw mo lang malaman? Ang galing mong magtago, ano? Pati sarili mong mga anak, itinatwa mo. Humarap siya sa akin. Namumula ang mga mata niya. Hindi yan totoo, Joyce. Kung alam ko lang noon. Kung alam mo lang noon, ano? Ano ang gagawin mo, Dave? Tatakbuhan mo pa rin kami? Iiwan mo pa rin ako? Hindi, sigaw niya, ang boses ay puno ng hinanakit. Hindi ko kayo iiwan kung alam ko lang. Mahal kita, Joyce. Mahal na mahal kita noon. Noon. Napailing ako. Ang pagmamahal, Dave, hindi nang iiwan. Ang pagmamahal, hindi nanloloko. Ang pagmamahal, hindi duwag. Katahimikan. Tanging ang mga hikbi ko lang ang maririnig sa loob ng opisina. Ang bigat ng hangin, parang hindi ako makahinga. Patawarin mo ako, Joyce, sabi niya, ang boses ay halos pabulong na lang. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Patawad? Tumayo ako. Pinunasan ko ang mga luha ko. Ang dali mong sabihin yan, ano? 10 taon, Dave. 10 taon akong nagdusa. 10 taon akong nagtanong kung bakit. At ngayon, isang patawad lang, okay na lahat. Alam kong hindi sapat. Alam kong walang salita ang makakapagpawi ng sakit na yan. Pero Joyce, kailangan mong malaman ang kambal anak ko sila.
Ang mga mata niya, nagtatanong, nagmamakaawa. Tinitigan ko siya. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Dave, anak mo sila. Mga anak na hindi mo man lang nakita ang unang ngiti, ang unang hakbang. Mga anak na hindi ka nakilalang ama. Napaupo siya ulit, parang nawala ng lakas. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Narinig ko ang pigil niyang mga hikbi. Sa kabila ng galit ko, may kung anong kirot akong naramdaman para sa kanya. Ang lalaking minahal ko, nasasaktan. Pero kasabay noon, ang alaala ng lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Kaya pala tinulungan mo ako noong nagkasakit si Luna, sabi ko, unti-unti nang naglilinaw ang lahat. Kaya pala palagi kang nakatingin. May alam ka na ba noon? Umiling siya. Hindi. Nalaman ko lang talaga noong sinabi mo ang edad nila. Noong una, akala ko nagkataon lang. Pero noong nakita ko ulit yung application form mo. Yung apelyido ng mga bata. De Guzman pa rin. De Guzman. Ang apelyido ko. Hindi ko ipinagamit ang apelyido niya. Dahil para sa akin, wala siyang karapatan. Bakit ka bumalik, Dave? At bakit dito pa? Bakit sa ganitong paraan pa? Hinahanap kita, Joyce, sabi niya, tiningnan ako ulit. Matagal na kitang hinahanap. Gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong itama ang lahat. Itama ang lahat. Napailing ako. Huli na, Dave. Huli na ang lahat. Hindi, Joyce. Huwag mong sabihin yan. Para sa mga bata, para sa atin. Walang atin, Dave, sigaw ko. Matagal mo nang sinira yon. At ang mga anak ko, ako lang ang magulang nila. Ako lang ang nagpalaki sa kanila. Wala kang karapatan sa kanila. Tumayo ako, kinuha ko ang bag ko. Aalis na ako. At hindi na ako babalik dito. Joyce, sandali, tumayo rin siya, sinubukang hawakan ang braso ko. Iniwas ko ang kamay niya. Huwag mo akong hahawakan. Please, Joyce. Mag-usap pa tayo. Ayusin natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan, Dave. At lalong wala na tayong dapat ayusin. Tinalikuran ko na siya. Joyce, narinig kong tawag niya, puno ng desperasyon. Pero hindi na ako lumingon. Naglakad ako palabas ng opisina, palabas ng restaurant, dala ang bigat ng katotohanan ngayon ko lang nalaman, at ang sakit ng nakaraang muling bumalik para wasakin ako. Habang naglalakad ako palayo, hindi ko mapigilan ang pag-agos ng mga luha. Ang galit, ang lungkot, ang pagkabigo lahat naghalo-halo sa dibdib ko. Ang lalaking minahal ko ng buong puso. Ang ama ng mga anak ko. Nandito lang pala sa tabi-tabi, nagmamasid, nagtatago. At ang masakit pa, niloko niya ulit ako. Pinaniwala niya akong isa siyang estranghero, para lang mapalapit sa akin, para lang malaman ang mga sikreto ko. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi pa sa ngayon. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, kasabay ng aking mga luha. Ang langit ay parang nakikidalamhati sa bigat na nararamdaman ko. Paano ko sasabihin kina Luna at Tala? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito? Ang tanging alam ko lang sa mga sandaling iyon, kailangan kong lumayo. Lumayo kay Dave. Lumayo sa sakit. Lumayo sa nakaraang pilit na bumabalik. Pero paano ka lalayo sa taong minsan ang naging mundo mo? Paano ka tataka sa aninong patuloy na humahabol sa'yo? Ang mga tanong na yon, kasama ng ulan, ang bumasa sa akin habang tinatahak ko ang daan pa uwi, dala ang pusong basag at ang kinabukasang muling naging malabo. Lumipas ang ilang araw na parang bangungot. Hindi ako pumasok sa kusina ni Maria. Hindi ko kayang harapin si Dave. Hindi ko kayang harapin ang katotohanan. Paano ko sasabihin kay Aling Nena? Paano ako magpapaalam ng maayos? Ang kailangan ko lang ngayon ay katahimikan, malayo sa kanya, malayo sa lahat ng paalala ng mapait naming nakaraan. Sina Luna at Tala, napansin ang pagbabago sa akin. Nanay, bakit po kayo laging malungkot? Tanong ni Luna isang gabi, habang sinusuklayan ko ang buhok niya bago matulog. Hindi na po ba kayo papasok sa work niyo? Napangiti ako ng pilit. May inaayos lang si nanay, anak. Babalik din si nanay sa trabaho. Kasinungalingan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas para maghanap ulit ng trabaho.
Ang perang naipon ko mula sa kusina ni Maria, unti-unti nang nauubos. Si Aling Pacing, ang mabait naming kapitbahay, ang pansamantala kong sinabihan na kung sakaling may maghanap sa akin mula sa restaurant, sabihin na lang na nagkasakit ako. Ayokong malaman ni Dave kung nasaan ako. Ayokong bigyan siya ng pagkakataon na guluhin pa ang buhay namin. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang kambal, hindi ako mapakali. Naghalongkat ako sa mga lumang gamit ko, mga bagay na itinago ko sa isang maliit na bowl sa ilalim ng aming papag. Mga alaala ng kahapon na pilit kong ibinaon, pero ngayon ay parang may kung anong puwersa ang humihila sa akin pabalik. At doon, sa ilalim ng mga lumang damit at ilang kupas na litrato, nakita ko ang isang pamilyar na kahon. Kahon ng mga sulat. Mga sulat mula kay Dave. Mga sulat noong mga panahong akala ko, kami na ang magkakatuluyan. Mga sulat na puno ng pangako, ng pangarap, ng pag-ibig na akala ko'y wagas. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang kahon. May isang sulat doon na nakatupi ng maayos, medyo naninilaw na ang papel, pero hindi ko pa nabubuksan. Ito yung sulat na ibinigay sa akin ni Aling Nena, ilang araw matapos akong iwan ni Dave. Sabi niya, pinabibigay daw ni Dave. Pero dahil sa sobrang galit at sakit na nararamdaman ko noon, itinago ko lang ito. Ayokong basahin. Ayokong marinig ang anumang paliwanag niya. Para sa akin, tapos na ang lahat. Pero ngayon, parang may kung anong bumubulong sa akin na basahin ko ito. Siguro, para na rin matahimik na ang kalooban ko. Para malaman ko na, kung ano man ang sasabihin niya, wala na itong epekto sa akin. Dahan-dahan kong binuklat ang sulat. Ang sulat kamay niya pamilyar pa rin. Mahal kong Joyce. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. Ibig sabihin, nagawa ko na ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko, ang iwan ka. Alam kong galit ka. Alam kong nasasaktan kita. At walang sapat na salita para humingi ng tawad. Pero gusto kong malaman mo, Joyce, na hindi dahil sa hindi kita mahal. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang lahat sa akin. Pero may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga responsibilidad na kailangan kong harapin, mga problemang kailangan kong ayusin. Mga problemang ayokong idamay ka. Ayokong makita kang nahihirapan dahil sa akin. Ang pamilya ko may malaki silang problema sa negosyo. Nalulugi kami. At ako, bilang panganay, kailangan kong tumulong. Kailangan kong umalis, magtrabaho sa malayo para makatulong sa kanila. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ayokong mangako ng mga bagay na hindi ko sigurado kung matutupad ko. Ayokong paasahin ka. Masakit man, pero mas mabuting tapusin na natin to habang maaga pa. Para makapagsimula ka ulit, makahanap ng taong mas karapat-dapat sa'yo, taong kayang ibigay sa'yo ang buhay na nararapat para sa'yo. Patawarin mo ako, Joyce. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Patawarin mo ako kung pinili kong talikuran ka. Ginawa ko lang to dahil mahal kita. At sana, balang araw, maintindihan mo. Huwag mo akong kakalimutan. Dahil ako, hinding-hindi kita malilimutan. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nagmamahal. Dave D. Tumulo ang mga luha ko habang binabasa ang bawat salita. Ang sakit. Ang sakit na akala ko'y naghilom na, muling kumirot. Hindi pala dahil sa hindi niya ako mahal. Hindi pala dahil sa nagsawa na siya. Kundi dahil sa pamilya niya. Dahil sa problema. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi niya ako kinausap? Bakit kailangan niyang magdesisyon ng mag-isa? Hindi ba't dalawa kami sa relasyong iyon? Napahawak ako sa dibdib ko. Ang bigat. Parang may malaking bato na nakadagan dito. Ang Dave na kilala ko noon, mapagmahal sa pamilya. Gagawin ang lahat para sa kanila. Siguro nga, yon ang dahilan. Siguro nga, inisip niyang iyon ang tama. Pero tama ba na iwan ako ng walang paliwanag? Tama ba na hayaan akong mag-isip na hindi niya ako minahal? Ang mga alaala ng aming mga unang araw ay biglang bumalik. Yung mga panahong simple lang ang lahat. Yung mga harutan sa ilalim ng puno ng mangga. Yung mga pangarap na sabay naming binuo. Yung mga ngiti niya na kayang magpagaan ng anumang problema ko. Joyce, pag nakatapos ako ng engineering, papakasalan kita,
sabi niya isang hapon, habang nakahiga kami sa damuhan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Talaga lang, ha, sagot ko, kinikilig. Naman, bibilhan kita ng malaking bahay. Yung may garden, para makapagtanim ka ng mga paborito mong bulaklak. At magkakaroon tayo ng maraming anak. Mga kasing gwapo ko at kasing ganda mo. Napangiti ako ng mapait. Ang mga pangarap na iyon, natupad nga, pero hindi sa paraang inaasahan namin. Nagkaroon kami ng mga anak, pero hindi niya nakasama. Ako, naiwan sa maliit na barong-barong, nagtatanim ng gulay sa paso para may makain kami. Ang sulat na iyon nagbigay ng kaunting liwanag, pero kasabay nito, nagdulot din ng mas maraming tanong. Kung totoo ang sinabi niya sa sulat, bakit hindi siya bumalik agad? Bakit 10 taon ang pinalipas niya? At bakit ngayon, kung kailan unti-unti ko nang inaayos ang buhay ko, saka siya biglang susulpot? Samantala, sa San Rafael, sa malaking bahay na pag-aari niya, si Dave ay hindi rin matahimik. Ang mga sinabi ni Joyce, ang galit sa mga mata nito, ang sakit parang mga kutsilyong tumutusok sa puso niya. Mga anak. May mga anak sila. Kambal. Hindi niya mapigilang mapangiti sa kabila ng sakit. May mga anak siya kay Joyce. Ang babaeng hanggang ngayon, siyang tinitibok ng puso niya. Pero kasabay ng kaunting saya, ang bigat ng pagsisisi. 10 taon. 10 taon siyang nawala. 10 taon niyang pinagkaitan ang sarili niya ng pagkakataong makasama ang kanyang mga anak, ang kanyang mag-ina. Totoo ang sinabi niya sa sulat. Nagkaproblema nga ang pamilya niya. Ang ama niya, nalulong sa sugal, na ibenta ang halos lahat ng ari-arian nila. Siya, bilang panganay ang sumalo ng lahat. Nagtrabaho siya sa barko, nag-ipon, unti-unting itinayo ulit ang negosyo nila. Mahirap. Sobrang hirap. Pero kinaya niya. Para sa pamilya niya. Pero sa bawat araw na lumilipas, si Joyce ang nasa isip niya. Ang mga ngiti nito, ang mga yakap, ang pagmamahal. Nangako siya sa sarili niya na babalikan niya si Joyce kapag maayos na ang lahat. Kapag kaya na niyang ibigay dito ang buhay na nararapat para dito. Pero inabot ng 10 taon. 10 taon bago niya nahanap ulit si Joyce. At sa paghahanap na yon, hindi niya inasahan ang revelasyong may mga anak sila. Kasalanan ko to, bulong niya sa sarili. Naging duwag ako. Dapat sinabi ko sa kanya ang totoo noon. Dapat hindi ko siya iniwan. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Litrato nilang dalawa ni Joyce, kuha noong fiesta sa baryo nila. Nakangiti sila pareho, masaya, walang problema. Ang Joyce sa litrato, ibang-iba sa Joyce na nakita niya kanina, ang Joyce na puno ng galit at sakit. Patawarin mo ako, Joyce, sabi niya sa litrato. Patawarin mo ako, mga anak. Nagdesisyon siya. Gagawin niya ang lahat para makabawi. Para ipakita kay Joyce na nagsisisi siya. Para ipakita sa mga anak niya na karapat-dapat siyang maging ama. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya maduduwag. Haharapin niya ang lahat. Kinabukasan, pinuntahan niya si Aling Nena. Nena, kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Kailangan kong malaman kung nasaan si Joyce. Kailangan kong makausap siya ulit. Si Aling Nena, na parang alam na ang mangyayari, ay tumango lang. Alam ko kung saan siya nakatira, Dave. Pero hindi magiging madali to, galit siya. Nasaktan mo siya ng sobra. Alam ko, Nena. At handa akong harapin yon. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad niya ako. Samantala, ako, matapos basahin ang sulat, ay naguguluhan pa rin. May bahagi sa akin na gustong maniwala. May bahagi sa akin na gustong umasa na totoo ang lahat ng sinabi niya. Pero ang sakit ng 10 taon, hindi basta-basta mabubura. Ang sulat na iyon parang isang susi. Susi na nagbukas ng pinto sa nakaraan, pero kasabay nito, nagbukas din ng pinto sa posibleng kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi ko alam kung handa na ba akong harapin. Pero habang tinitingnan ko sina Luna at Tala na mahimbing na natutulog, alam kong kailangan kong maging matatag. Para sa kanila. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kailangan kong harapin si Dave, hindi na bilang ang misteryosong Enfi, kundi bilang ang lalaking minsan kong minahal, at ang ama ng aking mga anak. Ang pag-asa, kahit gaano kaliit, ay nagsimulang sumibol sa puso kong matagal nang natuyo.
Pero kasabay nito ang takot. Takot na baka masaktan lang ulit ako. Ang sulat sa nakalipas ay nagbigay ng bagong direksyon sa kwento naming dalawa. Isang direksyon na puno ng pagsisisi, ng pag-asa, at ng mga desisyong kailangang gawin. Ang tanong na lang, handa na ba kaming dalawa na tahakin ang daang ito, kahit pagaano ito kasakit at kahirap? Hindi ko inaasahan ang pagdating ni Dave sa maliit naming barong-barong kinabukasan. Kasama niya si Aling Nena. Ang mga mata ni Aling Nena ay puno ng pag-aalala, habang si Dave naman halatang kinakabahan pero determinado. Joyce, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Dave. Ang boses ay malumanay, hindi na tulad ng na nakilala ko. Sina Luna at Tala na naglalaro sa labas ng bahay ay natigilan. Tumingin sila sa akin, tapos kay Dave, tapos kay Aling Nena. Hindi nila kilala si Dave, pero siguro naramdaman nila ang tensyon sa hangin. Pinapasok ko sila. Wala naman akong magagawa. Kahit anong iwas ko, haharapin ko pa rin ang sitwasyong ito. Ano pa bang pag-uusapan natin, Dave? Tanong ko, sinubukang maging matatag, kahit pa sa loob-loob ko, gusto ko nang tumakbo. Marami, Joyce. Marami, sagot niya. Tungkol sa atin. Tungkol sa mga bata. Sa mga sumunod na oras, nag-usap kami. O mas tamang sabihin, siya ang nagsalita, ako ang nakinig. Ikinuwento niya ang lahat. Ang problema ng pamilya niya, ang pag-alis niya, ang hirap na dinanas niya, ang patuloy na paghahanap niya sa akin. Walang labis, walang kulang. Ang bawat salita niya, ramdam ko ang bigat, ang pagsisisi. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang titigan siya. Ang Dave na nasa harap ko ngayon, hindi na yung binatang carefree na minahal ko. Isa na siyang lalaking hinubog ng panahon ng mga pagsubok. May lungkot sa mga mata niya, pero may determinasyon din. Nang matapos siyang magsalita, katahimikan ang namayani. Si Aling Nena, tahimik lang na nakikinig sa isang sulok. Sina Luna at Tala, sumilip-silip mula sa siwang ng kortina ng aming kwarto. Naniniwala ka ba sa akin, Joyce? Tanong ni Dave, ang mga mata niya, nagmamakaawa. Huminga ako ng malalim. Ang sulat na nabasa ko kagabi at ang mga sinabi niya ngayon nagtugma. May bahagi sa akin na gustong maniwala. Pero ang sakit ng 10 taon hindi pa rin nawawala. Hindi ko alam, Dave, sagot ko. Masyadong marami. Masyadong masakit. Alam ko, Joyce. At hindi kita minamadali. Pero gusto kong malaman mo, nandito na ako. Hindi na ako aalis. Handa akong gawin ang lahat para makabawi sa inyo sa mga anak natin. Mga anak natin. Ang mga salitang yon tumago sa puso ko. Gusto ko silang makilala, Joyce. Gusto kong maging ama sa kanila. Hindi ako nakasagot agad. Paano ko ipapakilala si Dave sa mga anak namin? Paano ko sasabihin sa kanila na ang lalaking ito, na estranghero sa kanila, ay ang ama nila? Bigyan mo ako ng pagkakataon, Joyce. Isang pagkakataon lang, pakiusap ni Dave. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nagbago ang takbo ng buhay namin. Nagpapasalamat ako na hindi na ako pinilit ni Dave na bumalik sa kusina ni Maria. Sa halip, siya ang laging dumadalaw sa amin. Dala-dala niya ang mga paboritong pagkain ni Luna at Tala. Kalaro niya sila, tinuturuan sa kanilang mga aralin. Sa una, ilap pa ang kambal sa kanya. Sino ba naman kasi itong Tito Dave na bigla na lang sumulpot sa buhay nila? Pero unti-unti, dahil sa tiyaga at kabaitan ni Dave, nakuha niya ang loob ng mga bata. Nakikita ko kung paano umiti sina Luna at Tala kapag kasama nila si Dave. Nakikita ko ang saya sa kanilang mga mata. Isang saya na matagal ko nang hindi nakikita, isang saya na hindi ko kayang ibigay ng mag-isa. At ako, naguguluhan pa rin. Masaya ako para sa mga anak ko, pero natatakot ako para sa sarili ko. Ang puso ko, unti-unti na namang lumalambot para kay Dave. Ang mga ngiti niya, ang mga tingin niya bumabalik lahat ng alaala. Ang kilig, ang pag-asa. Isang hapon, habang naghahanda kami ng merienda, tinanong ni Dave, Joyce, gusto ko sanang imbitahan kayo sa bahay ko sa San Rafael. Malaki iyon, may garden. Siguradong magugustuhan ni Luna at Tala. Natigilan ako. Bahay niya? Ibig sabihin gusto niyang tumira kami doon. Kasama siya. Dave, hindi ko alam di. Subukan lang natin, Joyce. Para sa mga bata.
Para maranasan nila yung buhay na dapat ay matagal na nilang naranasan. Para makilala nila ako ng lubusan bilang ama nila. Pumayag ako pero may alinlangan. Para sa mga bata. Yun ang laging nasa isip ko. Ang bahay ni Dave sa San Rafael ay isang mansyon kumpara sa maliit naming barong-barong. Malawak ang hardin, may swimming pool pa. Sina Luna at Tala, tuwang-tuwa. Para silang nakapasok sa isang fairytale. Ang unang gabi namin doon, awkward. May hiwalay na kwarto para sa akin at sa kambal, at hiwalay din ang kwarto ni Dave. Pero ang pakiramdam na nasa iisang bubong kami kakaiba. May halong kaba, may halong pag-asa. Sa mga sumunod na araw, sinubukan naming maging isang pamilya. Si Dave, todo asikaso sa amin. Ipinagluluto niya kami, ipinapasyal, tinutulungan sa mga gawaing bahay. Nakikita ko ang effort niya. Nakikita ko ang sensibilidad sa mga mata niya. Unti-unti, yung galit na nararamdaman ko, napapalitan ng pagtanggap. Siguro. Hindi pa pagmamahal ulit, pero hindi na rin galit. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang kambal, pumasok si Dave sa kwarto. Ang himbing ng tulog nila, sabi niya, nakangiti. Napagod yata sa kakalaro sa garden. Lumapit siya sa kama, hinaplos ang buhok ni Luna, tapos ni Tala. May luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang laki na nila, Joyce. Ang dami kong na-miss. Dave. Marami, sagot ko, hindi ko napigilang maging medyo sarkastiko. Tumingin siya sa akin. Patawarin mo na ako, Joyce. Alam kong paulit-ulit ko nang sinasabi to, pero nagsisisi talaga ako. Hindi ako umimik. Pwede ba nating subukang ulit? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-asa. Para sa mga bata. At para sa atin. Bago pa ako makasagot, biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng mansyon. Nagkatinginan kami ni Dave. Sino naman kaya iyon ng ganitong oras ng gabi? Bumaba si Dave para tingnan. Sumunod ako, medyo nag-aalala. Pagbukas ni Dave ng pinto, isang babaeng maganda, matangkad, at halatang mayaman ang tumambad sa amin. Nakataas ang kilay nito habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Dave, darling. I missed you, sabi ng babae, sabay yakap at halik kay Dave sa pisngi. Halatang gulat si Dave. Si Clarice. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dave, medyo natataranta. Well, I heard you're back in town. And I also heard, sabi ni Clarice, sabay tingin ulit sa akin, na may halong pang-insulto, na may mga bisita ka. Sino si Clarice? At bakit Darling G ang tawag niya kay Dave? Naramdaman ko ang pagkirot ng selo sa dibdib ko. Akala ko ba, ako na lang? Akala ko ba, kami na lang? Clarice, this is Joyce. Joyce, si Clarice isang kaibigan, pakilala ni Dave, halatang hindi komportable. Kaibigan lang ba talaga? Ang paraan ng pagtingin ni Clarice kay Dave, parang higit pa sa kaibigan. At ang paraan ng pagtawag niyang kay Darling D. Oh, so this is the mother of your children, sabi ni Clarice, ang diin sa salitang mother ay parang kutsilyong tumarak sa akin. Nice to finally meet you. I've heard so little about you. Ang ngiti niya, peke. Naramdaman kong namula ang mukha ko. Gusto kong sumagot, pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Clarice, gabi na. Siguro mas mabuting mag-usap na lang tayo bukas, sabi ni Dave, hinila ng bahagya si Clarice palayo sa pinto. All right, darling. I'll see you tomorrow, then. Hinalikan ulit ni Clarice si Dave sa pisngi, pero bago siya umalis, binigyan niya ako ng isang makahulugang tingin. Isang tingin na nagsasabing, huwag kang umasa. Akin lang si Dave. Nang makapasok ulit kami sa loob, hindi ako makatingin kay Dave. Ang kilig na naramdaman ko kanina, napalitan ng duda at takot. Joyce, si Clarice anak siya ng business partner ng pamilya ko. Matagal na kaming magkakilala, pero walang namamagitan sa amin. Maniwala ka. Talaga ba, Dave? Tanong ko, ang boses ko, malamig. Parang hindi naman kaibigan lang ang turingan nyo. Joyce, please. Huwag mong isipin yan. Ikaw lang. Kayo lang ng mga bata ang mahalaga sa akin ngayon. Pero ang mga salita niya, parang walang bigat. Ang imahe ni Clarice, ang ganda nito, ang nito hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko.
Isang hamak na labandera noon, isang simpleng ina ngayon. Ano ang laban ko sa isang tulad ni Clarice? Ang pagbabago sa pamamaraan ni Dave, ang mga effort niya parang nabaliwala lahat dahil sa pagdating ni Clarice. Ang pag-asang nagsisimula ng sumibol sa puso ko, biglang nanghina. Ang gabi na dapat sana ay simula ng aming paghilom, naging simula ng panibagong pagsubok. Isang pagsubok na hindi ko alam kung kakayanin ko. Ang multo ng nakaraan ni Dave, bumalik para guluhin ang unti-unti nang nabubuong kapayapaan sa buhay namin. At ako, naiwan sa gitna, naguguluhan, nasasaktan at natatakot. Takot na baka sa huli, ako pa rin ang talo. Ako pa rin ang maiiwan. Ulit. Ang pagdating ni Clarice ay parang isang madilim na ulap na bumalot sa unti-unti ng sumisikat na araw sa buhay namin. Mula ng gabing iyon, hindi na nawala ang anino niya. Palagi siyang nasa bahay ni Dave, may dalang kung ano-anong pasalubong para sa kambal, o kaya naman ay nagyayayang lumabas si Dave para sa business meetings daw. At sa bawat pagkakataon, ipinaparamdam niya sa akin na ako ay isang extra lang sa eksena, isang sagabal sa kanila. Joyce, iha, huwag mong masyadong dibdibin iyang si Clarice, sabi sa akin ni Aling Nena isang umaga, habang tinutulungan ko siyang magluto ng almusal. Si Dave, maagang umalis, may importante raw na aasikasuhin, kasama si Clarice, syempre. Alam mo naman, may mga taong sadyang mapilit. Pero, Aling Nena, nakikita niyo naman po, di ba? Parang may gusto talaga siya kay Dave. At si Dave naman, parang hindi siya kayang tanggihan. Ang selos, hindi ko na maitago. Ang sakit, parang tinutusok ang puso ko. May pinagsamahan sila, iha. Negosyo. Pero ang puso ni Dave, alam kong nasa inyo na iyan ni Luna at Tala. Gusto kong maniwala kay Aling Nena. Pero ang mga nakikita ko, ibang-iba. Si Dave, laging pagod pag-uwi, laging iritable. Ang mga ngiti niya para sa amin, unti-unti nang nawawala. Ang mga gabi naming dapat sana ay puno ng tawanan at kwentuhan, napapalitan ng katahimikan at tensyon. Minsan, naririnig ko silang nag-uusap ni Clarice sa telepono. Mga usapang hindi ko maintindihan, tungkol sa stocks, sa investments, sa mga problema sa kumpanya. Nararamdaman kong may malaking problema si Dave, pero hindi niya sinasabi sa akin. Bumabalik na naman siya sa dati, ang Dave na laging may sekreto, ang Dave na ayaw akong idamay. Ang mga bata, nararamdaman din nila ang pagbabago. Nanay, bakit po si Tito Dave, parang laging galit, tanong ni Tala isang araw. Hindi na po ba niya kami love? Ang tanong na yon parang sampal sa akin. Pati ang mga anak ko, nadadamay na sa gulong ito. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pag-uwi ni Dave, halatang pagod at stressed, hinarap ko siya. Dave, ano ba talagang nangyayari, tanong ko. Bakit parang ang layo mo na ulit sa amin? Dahil ba kay Clarice? Tiningnan niya ako, ang mga mata niya, puno ng pagod. Joyce, please. Huwag ngayon. Pagod ako. Pagod ka? O iniiwasan mo lang ako? Iniiwasan mo lang yung mga tanong ko? Nagsisimula ng uminit ang ulo ko. Wala akong iniiwasan, Joyce. Marami lang talagang problema sa trabaho ngayon. Problema sa trabaho. O problema dahil bumalik na yung darling mo. Hindi ko na napigilan ang sarkasmo sa boses ko. Natigilan siya. Ano bang sinasabi mo? Selos ka ba kay Clarice? Dave. Nagsiselos ako, sigaw ko. Nagsiselos ako kasi parang mas mahalaga pa siya sa'yo, kaysa sa amin ang mga anak mo. Nagsiselos ako kasi parang bumabalik ka na naman sa dati, yung Dave namang iiwan na lang bigla. Hindi yan totoo, Joyce, sigaw niya pabalik. Ginagawa ko to para sa inyo. Para sa kinabukasan nyo. Para sa amin. O para sa sarili mo. Para sa negosyo mo. Dave, hindi pera ang kailangan namin. Ang kailangan namin, ikaw. Ang kailangan ng mga anak mo, isang ama. Ang sigawan namin, umabot hanggang sa kwarto ng kambal. Narinig ko ang iyak ni Luna. Natigilan kami pareho. Pumasok ako sa kwarto ng mga bata. Nakita ko silang magkayakap, umiiyak. Nanay, Tito Dave, wag na po kayong mag-away, sabi ni Tala, humihikbi. Parang dinurog ang puso ko. Dahil sa amin, nasasaktan ang mga anak namin. Niyakap ko sila. Hindi na, mga anak.
Hindi na mag-aaway si nanay at si Tito Dave. Promise. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Ang sugat, masyado nang malalim. Ang tiwala, masyado nang nasira. Kinaumagahan, habang wala si Dave, nag-empake ako ng mga gamit namin. Kinausap ko sina Luna at Tala. Mga anak, kailangan muna nating umalis dito, sabi ko, pinipilit ng umiti. Bakit po, nanay? Saan po tayo pupunta? Tanong ni Luna, ang mga mata niya, puno ng pagkalito. Babalik muna tayo sa dati nating bahay, anak. Masaya naman tayo doon, di ba? Pero si Tito Dave po, tanong ni Tala. Hindi na po ba natin siya makikita? Ang tanong na iyon. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Makikita pa rin natin siya, anak. Pero kailangan muna ni nanay na mag-isip. Iniwan ko ang mga bata kay Aling Pacing. Ayokong madamay sila sa gulo. Pinuntahan ko si Dave sa opisina niya sa kusina ni Maria. Naabutan ko siyang kausap si Clarice. Ang dalawa, mukhang seryoso ang pinag-uusapan. Nang makita nila ako, natigilan sila. Joyce, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dave, halatang gulat. Si Clarice, tiningnan ako ng may pagtatagumpay sa mga mata. Parang sinasabing, kita mo na? Ako pa rin ang mahalaga. Kailangan nating mag-usap, Dave, sabi ko, sinubukang kontrolin ang nanginginig kong boses. Sige, dito na lang, sabi ni Dave. Hindi. Sa labas, sabi ko. Ayokong marinig ni Clarice ang sasabihin ko. Lumabas kami. Sa ilalim ng init ng araw, hinarap ko siya. Dave, aalis na kami, sabi ko. Aano? Aalis? Saan kayo pupunta? Babalik kami sa dati naming bahay. Hindi na namin kayang manatili dito. Hindi ko na kaya. Pero bakit, Joyce? Dahil ba sa nangyari kagabi? Patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya. Hindi lang dahil doon, Dave, putol ko sa kanya. Dahil sa lahat. Dahil sa'yo. Dahil kay Clarice. Dahil sa mga problema mong ayaw mong sabihin sa akin. Dahil sa pakiramdam na para akong dayuhan sa sarili kong pamilya. Ang huling salita, halos hindi ko masabi. Joyce, please. Huwag kang umalis. Ayusin natin to. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Ang init ng kamay niya, parang dati. Pero ang puso ko, nanlalamig na. Paano natin ayusin, Dave? Kung sa bawat hakbang natin pasulong, may humihila sa iyong paatras. Kung ang tiwala ko sa iyo, pira-piraso na. Mahal kita, Joyce. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Ang mga mata niya, puno ng luha. Mahal mo kami? Napangiti ako ng mapait. Kung mahal mo kami, Dave, dapat ipinaglaban mo kami. Dapat pinili mo kami. Pero hindi. Laging may mas mahalaga. Laging may ibang priority. Binitawan ko ang kamay niya. Ang mga bata iiwan ko muna sila sa'yo. Aano? Gulat na gulat siya. Iiwan mo sa akin ang mga bata. Bakit, Joyce? Dahil kailangan nila ng ama, Dave. Isang amang nandyan para sa kanila. Isang amang kayang ibigay ang mga pangangailangan nila. Mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa ngayon. Ang sakit. Ang sakit na sabihin yon. Pero alam kong yon ang tama. Pero paano ka, Joyce? Saan ka pupunta? Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Palagi namang ganun, di ba? Tinalikuran ko na siya. Ang bawat hakbang palayo, parang may humihila sa akin pabalik. Ang iyak ng puso ko, mas malakas pa sa iyak ng mga anak ko. Joyce, narinig kong sigaw niya. Huwag. Huwag mo kaming iwan. Pero hindi na ako lumingon. Naglakad ako palayo, dala ang bigat ng desisyong ginawa ko. Isang desisyong sumugat hindi lang sa puso ko, kundi pati na rin sa puso ng mga taong mahal ko. Nang gabing iyon, sa maliit na kwartong inupahan ko malapit sa palengke, umiyak ako ng umiyak. Umiyak ako para sa sarili ko. Umiyak ako para sa mga anak ko. Umiyak ako para kay Dave. Umiyak ako para sa pamilyang pinangarap ko, pero hindi ko nakamit. Samantala, si Dave, naiwan sa mansyon kasama ang dalawang batang umiiyak, nagtatanong kung nasaan ang kanilang nanay. Ang sakit na nararamdaman niya, doble. Sakit ng pang-iiwan ni Joyce.
Sakit ng pagiging mag-isang ama. Tiningnan niya ang dalawang anak. Ang mga mata nila, parang mga mata ni Joyce. Ang mga ngiti nila, kapag nakangiti sila, parang mga ngiti ni Joyce. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi ako papayag na masira ang pamilya ko. Hindi ako papayag na mawala ulit si Joyce. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang negosyo, ang pera, si Clarice wala yung lahat kwenta kung wala si Joyce at ang mga anak nila. Kailangan niyang magbago. Kailangan niyang patunayan kay Joyce na nagkamali ito ng desisyon. Kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa pagmamahal nito. Kinausap niya si Clarice. Tinapos niya ang anumang key business arrangements na meron sila. Masakit para kay Clarice pero kailangan. Sinimulan niyang ayusin ang buhay niya. Para sa mga anak niya. At para sa pagbabalik ni Joyce. Ang pagsubok ng puso ay nagdulot ng matinding sakit at paghihiwalay. Pero kasabay nito, nagbigay din ito ng pagkakataon para sa tunay na pagbabago. Isang pagbabagong magmumula sa puso, hindi sa isip. Isang pagbabagong susubok sa tatag ng kanilang pagmamahalan. Ang tanong na lang, mahahanap pa ba niya si Joyce? At kung mahahanap man niya, mapapatawad pa ba siya nito? Ang pag-asa, kahit gaano kaliit, ay nanatili. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi sumusuko. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ko sa maliit na kwartong inuupahan ko malapit sa palengke ay naging rutena. Nagtitinda ako ng gulay sa umaga, tumatanggap ng labada sa hapon. Pagod pero kinakaya. Ang sakit ng pag-iwan kina Luna at Tala at kay Dave ay unti-unti nang nagiging manhid pero hindi nawawala. Sa gabi, bago matulog, tinitingnan ko ang kupas na litrato ng kambal na itinago ko. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Si Dave hindi na nagpakita o nagparamdam. Siguro, napagod na rin siya. Siguro, natanggap na niyang wala na talaga. Masakit isipin pero siguro, yun na ang kapalaran naming dalawa. Pero isang araw, habang nag-aayos ako ng paninda kong sitaw, may pumaradang pamilyar na sasakyan sa tapat ng pwesto ko. Bumaba mula rito si Aling Nena, kasama sina Luna at Tala. Nanay, sigaw ng kambal, sabay takbo papalapit sa akin. Niyakap nila ako ng mahigpit. Ang mga anak ko. Ang laki na nila. Ang bango-bango pa. Napaiyak ako. Mga anak ko, na-miss ko kayo ng sobra. Kami rin po, nanay. Na-miss ka po namin ni Tito Dave, sabi ni Luna. Tito Dave. Ang pangalang yon. Kumirot na naman ang puso ko. Joyce, iha, sabi ni Aling Nena, lumapit sa akin. May gustong kumausap sa'yo. Mula sa sasakyan, bumaba si Dave. Medyo pumayat siya, pero mas maaliwalas na ang mukha niya ngayon. Wala na yung bigat, yung stress na dati kong nakikita. Nakangiti siya, isang ngiting matagal ko nang hindi nakikita, yung ngiting para sa akin lang. Joyce, sabi niya, lumapit. Hindi ako makapagsalita. Ang dami kong gustong itanong, ang dami kong gustong sabihin. Pero ang tanging nagawa ko lang ay titigan siya. Pwede ba tayong mag-usap, tanong niya ulit, tulad ng dati. Pero ngayon, iba na ang dating. May kasiguraduhan, may kapayapaan. Dinala nila ako sa kusina ni Maria. Pero hindi yung restaurant na kilala ko. Inayos pala ito ni Dave. Mas malaki na, mas maganda. At ang pangalan, hindi na lang kusina ni Maria. Kusina ni na Maria, Luna, at Tala na ang nakalagay sa singboard. Sa loob, may maliit na salu-salo. Naroon ang ilang staff ng restaurant, ilang kaibigan, at ang pamilya ni Dave, ang nanay niya, na ngayon ko lang nakilala, at ang mga kapatid niya. Lahat sila nakangiti sa akin. Joyce, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, sa atin, simula ni Dave, kinuha ang kamay ko. Hindi ko ito iniwas. Alam kong nasaktan kita ng sobra. At walang araw na hindi ko iyon pinagsisihan. Tiningnan ko siya sa mata. Nakikita ko ang sensiridad doon. Mula nang umalis ka, na-realize ko ang lahat. Na-realize ko kung ano talaga ang mahalaga sa buhay ko. Hindi ang pera, hindi ang negosyo. Kundi kayo. Kayo ni na Luna at Tala. Inayos ko ang lahat, Joyce. Inayos ko ang buhay ko. Para sa inyo. Para maging karapat-dapat akong ama sa mga anak natin, at para maging karapat-dapat akong asawa sa iyo. Asawa.
Ang salitang iyon. Lumuhod si Dave sa harap ko. Mula sa bulsa niya, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, isang singsing. Simple lang pero kumikinang. Joyce de Guzman, sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Mahal na mahal kita. Noon, ngayon at magpakailanman. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para bumuo ulit ng pamilya kasama ka, kasama ang mga anak natin. Joyce, will you marry me? Ang mga tao sa paligid tahimik na nag-aabang. Sina Luna at Tala, nakangiti, may hawak na maliliit na bulaklak. Si Aling Nena, umiiyak na sa tuwa. Ang mga luha ko, hindi ko na mapigilan. Luha ng saya, ng pag-asa, ng pagpapatawad. Dave D. Mahal kita, Joyce. At hinding-hindi na kita papakawalan pa. Tumingin ako sa mga anak namin. Nakangiti sila, naghihintay ng sagot ko. Tumingin ako kay Aling Nena na tumatango-tango. Tumingin ako sa pamilya ni Dave na bukas palad akong tinatanggap. At tumingin ako kay Dave. Ang lalaking minahal ko, sinaktan ako, pero hindi sumuko sa amin. Ang lalaking nagkamali, pero natutong bumangon at itama ang lahat. Dave, sagot ko, humihikbi. Yes, I will marry you. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Tamang-tama. Pagkatapos, tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal, ng pangako, ng kapatawaran. Nagpalakpakan ang lahat. Sina Luna at Tala, lumapit sa amin, yumakap. Yehey! Magkakaroon na kami ng papa, sigaw ni Tala. Natawa kami pareho ni Dave. Ang sumunod na mga buwan ay naging abala sa paghahanda ng aming kasal. Isang simpleng kasal lang sa simbahan ng San Rafael, kung saan kami unang nagkakilala. Ang mga pangarap namin noon, unti-unti nang natutupad. Sa araw ng aming kasal, habang naglalakad ako sa aisle, suot ang puting bestida na pinili ni Dave, nakita ko siya sa dulo, naghihintay. Ang mga mata niya, puno ng pagmamahal. Sa tabi niya, sina Luna at Tala, ang aming mga flower girls, nakangiti ng pagkatamis-tamis. Nang makarating ako sa altar, kinuha niya ang kamay ko. Ang ganda mo, mahal ko, bulong niya. Ikaw din, mahal ko, sagot ko. Ang seremonya ay naging emosyonal. Ang bawat pangako, bawat salita, ramdam na ramdam namin. Nang sabihin naming B.A.D.O., parang gumaan ang lahat. Ang bigat na nakaraan, napalitan ng saya ng kasalukuyan at pag-asa para sa hinaharap. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon kami ng maliit na salu-salo sa kusina ni Maria, Luna at Tala. Ang lugar na minsan ay naging simbolo ng aming mga lihim at sakit, ngayon ay naging simbolo na ng aming muling pagsasama at pag-ibig. Habang pinagmamasdan ko si Dave na karga-karga si Luna, habang si Tala naman ay nakikipaglaro sa mga pinsan niya, napangiti ako. Ito na iyon. Ito na ang pamilyang pinangarap ko. Hindi perpekto, maraming pinagdaanan pero buo. At masaya. Lumapit sa akin si Dave, inakbayan ako. Masaya ka ba, mahal ko? Sobra, Dave. Sobrang saya. Tumingala ako sa kanya. Salamat. Salamat sa hindi pagsuko sa atin. Hinding-hindi ako susuko sa inyo, Joyce. Kayo ang buhay ko. Hinalikan niya ako sa noo. Sa paglubog ng araw, habang magkayakap kaming pinagmamasdan ang aming mga anak na masayang naglalaro sa hardin ng aming tahanan, ang mansyon sa San Rafael na ngayon ay puno na ng tawanan at pagmamahalan, alam kong ito na ang simula ng aming happily ever after. Isang ever after na hindi madali pero sulit na sulit. Ang pag-ibig minsan ay parang sinaing. Kailangan ng tamang sangkap, tamang apoy at tamang tiempo. Minsan, masusunog. Minsan, mahihilaw. Pero kapag tama ang lahat, ang resulta ay isang mainit, masarap at nakakabusog na kanin na pagsasaluhan ng buong pamilya. Ang kwento namin ni Dave, parang sinaing. Nagkaroon ng mga pagkakamali, nasunog sa sakit, at muntik ng mahilaw sa pagdududa. Pero sa huli, dahil sa pagpapatawad, pag-unawa, at walang sawang pagmamahal, naluto rin ito ng tama. At sa bawat subo ng aming pagmamahalan, laging may paalala, na ang tunay na pag-ibig, gaano man karaming pagsubok ang pagdaanan, ay laging mananaig. Ang muling pagsasama ay laging posible, basta't ang puso ay handang magpatawad at magmahal muli.
Ang aming pamilya, isang patunay na ang mga sugat ay naghihilom, ang mga pangarap ay natutupad, at ang pag-ibig, sa tamang panahon, ay laging nagwawagi. Sa lilim ng mga puno sa San Rafael, sa piling ng aming mga anak, sinimulan naming isulat ang panibagong kabanata ng aming buhay, isang kabanatang puno ng pag-ibig, katahimikan, at walang hanggang pasasalamat. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mahalagang oras na inilaan upang subaybayan at samahan ang kwento ni na Joyce at Dave mula sa masalimuot nilang muling pagtatagpo hanggang sa matamis nilang pag-ibigan sa wakas. Ang inyong pagtangkilik at ang bawat sandaling ibinahagi ninyo sa kanilang paglalakbay ay tunay na nagbibigay ng kakaibang init at inspirasyon sa aking puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging kasalo sa bawat tawa at luha ni na Joyce at Dave. Naramdaman ko ang bigat ng mga pasanin ni Joyce, bilang isang ina, ang mga agam-agam at pagsisisi ni Dave, at ang unti-unting paghilom ng kanilang mga puso. May mga pagkakataon na ako mismo ay kinikilig sa kanilang mga simpleng banat, naiinis sa mga hadlang, at labis na natutuwa kapag nakikita kong nagkakalapit na sila. Ang paghabi sa kanilang mga emosyon, lalo na ang pagpapakita ng kulturang Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay, mula sa init ng hapagkainan hanggang sa sigla ng pista, ay isang hamon na may kasamang malaking ligaya. Ang makitang nabubuo ang isang pamilya mula sa mga pira-pirasong pangarap ay isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Kung mayroon man akong nais na maiwan sa inyong mga puso at isipan mula sa kwentong ito ay ang diwa ng pag-asa at ang walang hanggang kapangyarihan ng pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Naipakita sa buhay ni na Joyce at Dave na gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan, may puwang pa rin para sa paghilom kung nanaig ang tunay na pag-ibig at pagsisisi. Ang pamilya, sa anumang anyo nito, ay isang pundasyon na kayang tibagin ang anumang unos. At ang pagharap sa sariling pagkakamali, gaano man ito kasakit, ay siyang unang hakbang patungo sa tunay na pagbabago at kaligayahan. Nais ko ring iparating na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang Dave o Joyce sa ating buhay, mga taong nagbibigay kulay, hamon at aral. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak sa inyo sa kwento ni na Joyce at Dave? Aling eksena ang nagpakilig, nagpaiyak, o nagbigay ng inspirasyon sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong komento o mensahe. Ang inyong mga pananaw ay mahalaga sa akin. At kung naantig kayo ng kanilang kwento, malaking tulong po kung maibabahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa iba pang mahilig sa mga kwentong puno ng puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang mga salaysay ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.